Good morning sa lahat. Basta tayo natin libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 27 August 2024. Nandito na tayo sa ang aklat ng Amos. Pakisabayan ako ng basa. Pareho tayo dito matuto. And then, bilisan na natin at tayo para na naman ditong tinutos sa sobrang init. Panimula. Amos panimula. Si Amos ang unang propeta sa Biblia na ang pahayag ay naitala ng buo. Kahit na siya ay mula sa isang bayan sa Juda, nangaral siya sa kaharian ng Israel noong kalagitnaan ng ika-8 siglo BC. Nooy panahon ng kasaganaan at ang mga tao ay relihiyoso at matiwasay ang buhay. Subalit nakita ni Amos na ang mayayaman lamang ang nananagana dahil sa kawalang katarungan at pang-aapi sa mahihirap. Hindi taos-puso ang pagsasagawa ng mga tuntuning panrelihiyon at ang katiwasayan ay panlabas lamang. Taglay ang malasakit at katapangan, ang propeta ay nagpahayag na paparusahan ng Diyos ang bansang Israel. Nananawagan siya sa kanila na padaluyan ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog, at sinabi pa niyang kamuhian mo ang masama. Ibigin ang mabuti, pairalin mo sa mga hukuman ang katarungan, baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Nakalagay rito guys, open parenthesis 5, chapter 5 verse 15 and then close parenthesis. Nilalaman, paghatol sa mga karatig bansa ng Israel, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 5, paghatol sa Israel, chapter 2 verse 6 to chapter 6 verse 14. Limang pangitain, chapter 7 verse 1 to chapter 9 verse 15. So yun. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Amos, chapter 1. Amos chapter 1 verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Amos, isang pastol na taga-Tekoa. Ang mga bagay na parang pare-pareho silang pastol, di ba si King David pastol din yun? Tapos lumaban lang kay Goliath. Ito naman si Amos, pastol din siya na naging propeta. Okay, ang aklat na ito, okay. Amos chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Amos, isang pastol na taga-Tekoa. Ang mga bagay na tungkol sa Israel ay ipinahayag sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindol si Uzzias, noon ang hari ng Juda, at si Jeroboam namang anak ni Joas ang hari ng Israel. Verse 2, sinabi ni Amos, Dumadagongdong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh, mula sa Jerusalem ang kanyang tinig ay naririnig, natutuyo ang mga pastulan, nalalanta pati ang mga damo sa bundok Carmel. Paghatol sa mga karatig bansa ng Israel. Sa Syria, verse 3. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Damasco, kaya sila'y paparusahan ko. Pinagmalupitan nila ang Gailit, dinurog nila ito sa giikang bakal. Verse 4, susunugin ko ang palasyo ni Hazael at tutupukin ko ang mga tanggulan ni Ben-Hadad. Verse 5, wawasakin ko ang pintuan ng lungsod ng Damasco, pupuksain ko ang mga tagalibis ng Aven, pati ang may hawak na sitro sa Beth Eden. Ang mga taga-Syria naman ay dadalhing bihag sa Kir, sa Pilistia. Verse 6, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Gaza. Oh, guys, ito na yung napaka-popular dyan sa Gaza ngayon. Okay, verse 6, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Gaza, kaya sila'y paparusahan ko, binihag nila ang isang bansa at ipinagbili sa mga taga-Edom. Verse 7, susunugin ko ang pader ng Gaza, tutupukin ko ang mga tanggulan doon. Verse 8, aalisin ko ang pinuno ng Asdod at ang may hawak ng sitro sa Ashkelon. Hahanapin ko ang Ekron at lilipulin ko ang Filisteo roon.
Ano na to guys noong araw pa to iba yung nangyayari ngayon dyan sa Gaza. Kasi ito panahon pa to ni Amos. Ika-8 siglo BC pa to. Kasi tayo ngayon 2024 guys, hindi tayo ika-8 siglo. So sa kanila yan. Kumbaga sa may nangyayari na talagang parusa noong araw dyan sa Gaza. Sa Tiro, verse 9, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Tiro, kaya sila'y paparusahan ko. Ipinagbili nila sa Edom ang libo-libo nilang bihag, sinisira nila ang kasunduan ng pagkakapatiran. Verse 10, susunugin ko ang mga pader ng Tiro, tutupukin ko ang mga palasyo roon. Sa Edom, verse 11, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Edom, kaya sila'y paparusahan ko. Hinabol nila ng taga ang mga kapatid nilang Israelita at hindi sila naawa kahit bagya. Hindi naglubag ng kanilang puot kailanman. Verse 12, susunugin ko ang Timan, tutupukin ko naman ang mga tanggulan sa Bosra. Sa Amon, verse 13, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Amon, kaya sila'y paparusahan ko sa labis nilang kasakiman sa lupain, nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa gilid. Verse 14, susunugin ko ang mga pader at saraba, tutupukin ko ang mga tanggulan doon. Magsisigawan sila sa panahon ng labanan, mag-aalimpuyo ang labanan tulad ng isang bagyo. So, susunugin. Puro sila susunugin Amos chapter 1 verse 15, mabibihag ang kanilang hari, gayon din ang kanyang mga tauhan. Basahin po ba natin yung chapter 2, okay? Amos chapter 2 verse 1, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Moab, kaya sila'y paparusahan ko. Sinunog nila at pinulbos ang mga buto ng hari ng Edom. Verse 2, susunugin ko ang lupain ng Moab, tutupukin ko ang mga tanggulan sa Keriot. Masasawi ang mga taga-Moab sa gitna ng ingay ng labanan, sa sigawan ng mga kawal at tunog ng mga trompeta. Kumbaga sa guys, ang parusa noon ni Father God is apoy kasi puro siya susunugin Verse 3, tapos na kasi yung flooding kaya apoy naman. Okay, yung sa panahon ni Noah, 'di ba, flooding 'yun. Tapos ito naman sa panahon ni Amos, puro naman siya susunugin. Okay, verse 3, papatayin ko ang hari ng Moab, gayon din ang mga pinuno sa lupaing iyon sa Judah. Verse 4, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Judah, kaya sila ipaparusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuruan, nilabag nila ang aking mga kautusan, iniligaw sila ng mga Diyos-Diyos ang pinaglingkuran ng kanilang mga ninuno. Verse 5, susunugin ko ang Judah, tutupukin ko ang mga tanggulan ng Jerusalem. Biro mo guys, gaano kalaking apo yan, kung lahat yan sabay-sabay susunugin. Ang paghatol sa Israel. Verse 6, ganito, Amos chapter 2 verse 6. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila'y paparusahan ko dahil sa suhol. Pinarusahan nila ang mga matutuwid at ibinintang alipin sa halagang 1 pares ng sandalya sa mga taong hindi makabayad ng utang. Verse 7. Niyayirakan nila ang mga aba, ipinagtutulakan nila ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng alipin, kaya't nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Verse 8, ginagamit nilang higaan sa tabi ng alinmang altar ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, sila'y nag-iinuman ng alak na binili sa saliping ninakaw sa mga dukha. Verse 9, nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo na kasing tangkad ng mga punong cedar at kasing tigas ng punong insina. Pinuksa kong lahat ng mga ito alang-alang sa kanila. Amos chapter 2 verse 10, inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Tingnan mo guys, galing sa Amoreo yung lupa nila.
Verse 11, itinilaga kong propeta ang ilan sa inyong mga anak, ginawa kong Nazareo ang iba ninyong kabataan. Mga taga-Israel, hindi ba totoo ang aking sinasabi? Verse 12, ngunit, pinainom ninyo ng alak ang mga Nazareo at pinagbawalang mangaral ang mga propeta. Verse 13, kaya ngayon pababagsakin ko kayo sa lupa gaya ng kariton na di makausad sa bigat ng dala. Verse 14, maging ang matutuling tumakbo ay di makakatakas, manghihina pati na ang malalakas, maging ang magigiting ay di rin makakaligtas. Verse 15, walang tatamaan ang mga manunudla, di makakaligtas ang matutuling tumakbo, di rin makakatakas ang mga nakakabayo. Amos chapter 2 verse 16, sa araw na iyon ay magsisitakas maging ang pinakamatatapang. Pero ang matapang ka, natutakas ka pa. Okay, bukas na itong chapter 3. 428 August. Ilang araw na lang, September na 2024. Gustong gusto ko yan, Father God. Bilisan niyo po yung araw. Bye everyone. God bless.